Magandang araw sa lahat. Ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga sangkap o elemento ng teatro at ang pagsulat ng dula. Pero bago natin simulan ang talakayan tungkol sa mga sangkap o elemento ng teatro, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng teatro. Ang teatron o teatron, ito yung lugar upang tumingin. Ang salitang teatro ay nagmula sa salitang Grego na teatron, na nangangahulugan ito ay lugar upang tumingin. Ito ang pinakapangunahing konsepto. Ito din ang pisikal na espasyo kung saan nagaganap ang pagtatanghal. Ang teatro, ito din ay isang parehong lugar at isang partikular na anyo ng pag-unawa. Ang teatro ay hindi lamang isang lugar, kundi ito ay isang partikular na anyo ng pag-unawa. Sa loob ng teatro, ang mga manonood ay nakakaranas ng isang partikular na uri ng pagkukwento na nag-aanyaya sa kanila na tumingin, makinig at umunawa sa isang bagong paraan. Ang teatro, ito din ay isang sangay ng magagarang sining na nauugnay sa pag-arte at representasyon ng mga kwento. Ang teatro ay nauugnay sa pag-arte at ang representasyon ng mga kwento. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, ideya at karanasan sa pamamagitan ng pagganap. Ayon kay Shakespeare, ang mundo ay isang teatro. Ang linya "ang mundo ay isang teatro" ni Shakespeare ay isang malalim na metapora. Ipinapaliwanag nito na ang buhay mismo ay isang uri ng pagtatanghal, na kung saan ang mga tao ay ang mga aktor na naglalaro ng kanilang mga tungkulin sa isang mas malaking kwento. Ito ay nagbibigay ng pansamantalang kalikasan ng buhay at ang dramatikong katangian nito. Ngayon ay alam na natin kung ano nga ba ang kahulugan ng teatro. Ngayon ay dadako tayo sa ating formal na talakayan tungkol sa mga sangkap ng teatro. Ang unang sangkap ng teatro ay ang simula. Ang simula ng isang dula ay ang pinakapangunahing bahagi dahil dito nakukuha ang interes ng manonood at nagsisimulang maunawaan ang isang kwento. Ang unang nakapaloob sa simula ay ang tauhan. Ang tauhan ay siyang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Ang mga tauhan sa kwento ay nagbibigay buhay sa dula. Sila ang mga nagpapakita ng mga emosyon, nagkukwento at nagpapakita ng mga aksyon. Ang pag-unawa sa mga tauhan ay mahalaga para maunawaan natin ang kwento at ang mga mensaheng nais iparating nito at ang mga mensaheng nakapaloob sa isang kwento. Ang pangalawang nakapaloob sa simula ay ang tagpuan. Ang tagpuan, ito yung panahon at puok kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa dula. Ito ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pag-unawa sa konteksto ng kwento. Halimbawa, kung ang tagpuan ay nasa panahon ng digmaan, ay maiintindihan ito ng mga manonood na ang tauhan ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Ang pangatlong nakapaloob sa simula ay ang sulyap sa suliranin. Ang sulyap sa suliranin, ito yung pagpapakilala sa problema ng kwento. Ito ay ang pagpapakilala sa problema o hamon na kinakaharap ng mga tauhan. Ang sulyap sa suliranin ay nagsisimula na magpakawili sa manonood at nagtulak sa kanila na magtanong kung ano ang mangyayari o kung ano ang sunod na mangyayari sa isang kwento. Ang pangalawang sangkap ng teatro ay ang gitna. Ang gitna ng dula ay ang pinakamahalagang bahagi dahil dito nagaganap ang mga pangunahing aksyon at nagkakaroon ng pag-unlad ang kwento. Ang unang nakapaloob sa gitna ay ang saglit na kasiglahan. Ang saglit na kasiglahan, ito yung saglit na paglayo o pagtakas sa suliranin. Ito ay isang sandali na kung saan ay tila lumalayo o natatakasan ng mga tauhan ang kanilang suliranin. Nagbibigay ito ng pansamantalang ginhawa sa manonood, ngunit kadalasan ito ay nagsisilbi na may mas malaking hamon na darating.
Ang pangalawang nakapaloob sa gitna ay ang tunggalian. Ang tunggalian ay ang salungatan o pakikibaka sa pagitan ng mga tauhan na maaaring isang pisikal na pakikipaglaban o isang di pisikal na pagtatalo. At ang pangatlo ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan, ito yung pinakamatindi o pinakakasukdulan ng tunggalian. Dito nakikita ng mga manonood kung sino ang mananalo o matatalo sa labanan. Ang kasukdulan ay ang training ng kwento at madalas na nagre-resulta sa malaking pagbabago sa mga tauhan at sa kanilang mga relasyon. At ngayon ay dadako na tayo sa wakas na kung saan meron itong dalawa, ang kakalasan at kalutasan. Ang kakalasan, ito po ay ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan ng suliranin. Ang kakalasan po ay tinatawag na falling action sa Ingles. Ito rin po ang pangunahing bahagi ng kwento na kung minsan ang kasukdulan at ang kakalasan ay pinag-iisa na lamang ng manunulat. Gaya ng ibinabadya ng katawan, ang kakalasan ay nagsasaad ng kalinawan ng kwento o pangyayari sa isang dula. At ngayon ay pag-uusapan natin ang kalutasan. Ang kalutasan po, ito ay nawawagsi at natatapos ang suliranin at tunggalian. Ito po ay tumutukoy sa bahagi ng dula na kung saan nalulutas ang mga suliraning inilalahat sa kwento. Sa madaling salita, ang kalutasan ay isang mahalagang bahagi ng teatro dahil ito ay nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong at hinihikayat ng mga manonood. Ngayon ay dadako na tayo sa elemento ng teatro na kung saan meron itong 7 elemento. Una ay ang script o banghay. Pangalawa ay ang aktor o karakter. Pangatlo ay ang dialogo, pang-apat ay ang tanghalan, pang-5 ay ang taga-direhe o direktor, pang-6 ay ang manonood, pang-7 ay ang tema. At ngayon, pag-uusapan natin ang script o banghay. Ito ay ang pinakaluluwa ng isang dula. Lahat po ng bagay na isinaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Pangalawa ay ang aktor o karakter, ang nagsisilbing tauhan ng dula. Ang mga aktor ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila po ang nagbibigkas ng dialogo. Sila rin po ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila rin po ang pinapanood na tauhan sa isang dula. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Calma J. Ubahin ng BSED Filipino 3A at ang topic na natasan sa akin ay patungkol sa elemento ng teatro na kung saan ang aking tatalakayin ay ang ikatlong elemento ng teatro. Ito ay ang dialogo. Pag sinabi nating dialogo, ito ay tumutukoy sa mga bitaw na linya ng mga aktor. Ang dialogo ay ito ay ang pagpapalitan ng mga salita sa pagitan ng tauhan. Ito ang pangunahing paraan kung paano na ipapahayag ang isang kwento, karakter at tema ng isang dula. So ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na elemento ng teatro. Ito ay ang tanghalan, ang anumang pook na pinagpasyahang pangtanghalan. Ang tanghalan ay ang pangunahing lugar sa isang teatro kung saan nagaganap ang paglalaro o pagtatanghal. Ito ang espasyo kung saan nakikita ng mga manonood ang mga aktor na nagpapakita ng kwento. Maaaring maging simple o komplikado ang disenyo ng tanghalan depende sa uri ng pagtatanghal at sa layunin nito. So ngayon, dadako naman tayo sa panglimang elemento ng teatro. Ito ay ang taga-direhe o direktor. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpapasya sa itsura ng tagpuan, damit, mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan.
Ang taga-direhe ay tumutukoy sa taong responsable sa pangkalahatang pagpaplano at pagpapatupad ng isang dula o pagtatanghal. Siya ay naguutos at nagtuturo sa mga aktor, nagdidisenyo ng entablado, nagtatakda ng mga ilaw at tunog at nag-aayos ng mga elemento ng produksyon para makamit ang isang malinaw at epektibong pagtatanghal. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Monica Castor at ako ang magpapaliwanag sa ika-6 at ika-8 elemento ng teatro. Una, ang manonood. Ano nga ba ang elemento ng ano nga ba ang manonood sa elemento ng teatro? So ang manonood ay may mahalagang papel sa teatro dahil ito ang nagbibigay ng buhay, layunin sa pagtatanghal. Narito ang ilang mga kahalagahan ng manonood ng teatro. Una, pagbibigay ng inspirasyon. Ang presensya ng manonood ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga aktor upang gumanap ng mas mahusay ang kanilang mga papel. Pangalawa, interaksyon at reaksyon. Ang tugon ng manonood tulad ng pagtawa, pag-iyak, o pagpalakpak ay nagpapakita kung epektibo nga ba ang isinagawang dula. At nakaapekto ito sa emosyon, kilos ng mga aktor. At ang pangatlo, pagpamantili sa sining ng teatro. Ang suporta ng mga manonood sa pamamagitan ng panonood ng mga nagtatanghal ay tumutulong upang mas maging mabisa ang kanilang ginagawang pagtatanghal. So, pang-apat, pagpapahalaga sa kultura sining. Sa pamamagitan ng pagnonood ng mga dula, natuto ang mga manonood tungkol sa iba't ibang kultura, tradisyon at kasaysayan na inilalarawan sa pagtatanghal. At pang-5, pagtangkilik sa industriya ng teatro. Ang pagbili ng tiket at suporta ng manonood ay nakakatulong sa kabuhayan ng mga artista, direktor, manunulat at iba pang manggagawa sa teatro. At ang pang-6, pagpapalaganap ng mensahe. Ang teatro ay madalas na may layuning magturo, mamulat, o magbigay ng inspirasyon. Ang mga manonood ang nagdadala ng mensaheng ito sa mas malawak na lipunan. Sa kabuuan, ang manonood ay hindi lamang tagapanood, kundi bahagi din sila ng mismong sining ng teatro na nagbibigay ng kahulugan at halaga sa bawat pagtatanghal. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ika-8 elemento ng teatro. Ito ay ang tema. So, ang tema sa teatro ay ang pangunahing idea, paksa o mensaheng nais iparating ng isang dula sa mga manonood. Ito din ay nagsisilbing gabay sa mga pagbuo ng kwento, karakter at dialogo sa isang pagtatanghal. Halimbawa sa mga tema sa isang teatro ay pag-ibig, kung saan ipinapakita ang iba't ibang anyo ng pagmamahal tulad ng romantiko, pamilya o pagkakaibigan. Halimbawa sa isang teatro ay sa paksang pag-ibig o temang pag-ibig ay ang Romeo at Juliet. Ang sunod naman ay trahedya. Ito din ay tumatalakay sa matinding kalungkutan, pagkabigo o kapahamakan ng mga tauhan. Halimbawa din dito ay ang Hamlet. Isa din sa halimbawa ng tema ng teatro ay ang komedya. Layunin nitong magpatawa, magbigay ng kasiyahan sa mga mamanood sa pamamagitan ng nakakatawang sitwasyon at dialogo. At ang pang-apat, katarungan at moralidad. Isa din sa mga halimbawa ng tema sa teatro ay ang katarungan at moralidad, kung saan tumutukoy sa laban ng tama at mali, katarungan at mga paniniwalang etikal.
Halimbawa dito ang The Les Miserables. Narito din ang isang halimbawa ng tema sa teatro, lipunan at politika. Ito ay nagpapakita ng mga isyong panlipunan tulad ng korupsyon, kahirapan at diskriminasyon. At ang pang-anim, ang paghahanap sa sarili. Ito ay tumatalakay sa personal na pag-unlad, pagtuklas ng identidad, at sariling layunin sa buhay. Halimbawa dito, The Phantom of the Opera. At ang panghuling halimbawa ay mitolohiya at pangpantasya. Ito ay nakabase sa mga alamat, mitolohiya at takatang-isip na mundo. Halimbawa dito ang week. So sa kabuuan, ang tema ay mahalaga sa teatro dahil ito ay nagbibigay ng lalim na kwento at nagpapalalim sa karanasan ng mga manonood. Pag-uusapan naman natin kung paano ang pagsulat ng dula. Ngunit bago yan, ano nga ba ang dula? Ang dula po ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng dula ay ang script. Kapag sinabi po naman natin script, ito ay ang nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin o batayan sa pagganap ng mga aktor sa isang dula. Ngayon naman, mayroon pong tatlong mahalagang bahagi sa pagsulat naman ng script. Ito ay ang pre-writing, writing at rewriting stage. Kapag sinabi po natin pre-writing stage, ito yung pagbuo ng isang burador. Ang writing stage naman, ito ay matapos mong gumawa ng isang burador ay dito naman magkakaroon ka ng revision. Sa rewriting stage naman, ayon kay Ricky Lee sa kanyang aklat na Trip to Quiapo, ang script writing manual, ang pre-writing stage ay ang bahagi ng pag-iisip at pagpaplano. Ngayon ay alamin naman natin ang sentence outline. Ang sentence outline ay isang dinumerong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa istorya. So pag sinabi nating sentence outline, ito ay simpleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento gamit ang mga pangungusap upang maipakita ang mahalagang kaganapan. So sa madaling salita, ito ay parang buod ng kwento na hindi ganap na detalyado, kundi binubuod lang ang bawat pangyayari. Halimbawa ng sentence outline, nasanayan si Maria Blanca at nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang singsing ang malalapit na pag-iisang dibdib ni Don Juan at Doña Leonora. Humiling si Doña Maria sa kanyang mahiwagang singsing ng isang magandang karosa at kasuotang pang-empatris. Umalis si Doña Maria Blanca sakay ng magandang karwahe. So kung makikita natin sa halimbawang ito, ipinapakita ng sentence outline ang mga nangyayaring pangyayari sa kwento ni Maria Blanca. So makikita na sa unang pangungusap, nalaman ni Maria Blanca ang isang mahalagang kaganapan. Sa ikalawang pangungusap naman ay humiling siya ng isang karosa at sa huling pangungusap ay umalis siya gamit ang karosa. So walang malalim na detalye, kundi ang pangunahing aksyon lang ng kwento. So ito ay isang halimbawa ng sentence outline. So matapos magsulat ng script, muling basahin ang nabuong script, ipabasa sa ibang tao at ipakritik sa lalo pang ikaganda ng script. Kapag iyong palagay ay napinuno ng script, ay mari ka nang magsulat or mag-rewrite muli upang maging malinaw at madali itong maitanghal. So mahalaga talaga na basahin ito ulit at ibabasa rin sa ibang tao na kung saan maaari silang magbigay ng mga suggestion or ipakritik nila ito na kung saan makakatulong upang mapaganda ang script. So kapag sa tingin natin ay maganda na at kumpleto na ang script, ay maaari na tayo muli magsulat or magre-write upang maging mas malinaw at madali itong maipresenta o maitanghal sa iba.